Mga ka-dreamers, sa video na ito, update po tayo sa ating kamuti crops plantation dito sa paligid ng ating tent mini shelter, kung saan naihayag sa ating pangitaing panaginip ang pangunahing kagamutan at pangangailangan ng pamayanan sa hinaharap, yung ating green kamuti leaves. Ngayon titingnan natin yung ating naipunla. Ano na ba estado? Kasi kailangan natin yung kamuti leaves sa hinaharap. Ngunit bago natin masimulan yung proseso ng kamuti leaves, kailangan muna natin mag-harvest ng bunga para mapakinabangan natin, mga ka-dreamers, yung ating pinagsumikapan nito nagdaang mga araw, buwan na ang binilang para maisakatuparan natin yung pagpunla ng ating kamuti crops. At ito na, mga ka-dreamers, yung ating naipunlang kamuti crops dito sa paligid ng ating tent mini shelter. Nagsisimula na po siyang magbigay ng produkto, mga ka-dreamers. Kaya sa hinaharap, maaari na po tayong mag-harvest ng bunga nito, mga ka-dreamers, para magkaroon po tayo ng pambili ng bigas. Pupunta po tayo dito sa kaliwang bahagi kung ano yung kasalukuyang ginagawa namin ni Mama para maisalbay yung mga kamuti crops na talagang naungusan na ng makapal na damo, mga ka-dreamers, dahil sa iwanan namin ito nagdaang mga araw dahil sa sobrang init at dinapuan naman tayo ng karamdaman sa mata, mga ka-dreamers. At ngayon ito yung napagtagumpayan namin dahan-dahan po, mga ka-dreamers, dahil sa biniyayaan na po tayo ng ulan nitong halos isang linggo na. Bukas isang linggo na yung ulan na tuloy-tuloy sa atin, napanaka-naka, sakto lang para madiligan yung ating mga pananim. Ngayon ipapahagi ko sa inyo yung kahirapan ng aming pagdadamo dito, lalong-lalo na dito mga ka-dreamers, sa damo na to. Grabe, kapag magkamali ka po dito, mga ka-dreamers, ay nakakasugat to siya. Talagang maluluha ka. At di basta-basta matatanggal ng pisil-pisil lamang dun sa ating mga daliri. Kailangan mamaga mo na yung daliri mo bago mo pisilin siya para lumabas yung pinaka-tinik nito. Napakaliit. Ay, saksihan natin ano ba yung ginagawa namin dito sa pang-araw-araw. Yan, gamit yung isang ating tripod para ipakita ko sa inyo yung aking ginagawa sa pang-araw-araw para maisalba yung ating kamuti crops at mapakinabangan natin yung ating pinaghirapan sa hinaharap. At dito na nga, mga ka-dreamers, yung ating ginagawa na pagdadamo dito sa area na ito sa pang-araw-araw para maisalba natin yung ating kamuti crops, para maihayag natin sa pangkalahatan yung pangunahing kagamutan ng ating kamuti leaves sa hinaharap. Kaya gayon na lamang yung aking pagsusumikap dito, mga ka-dreamers, maisalba yung ating kamuti crops sa gitna ng makapal na damo na ito, mga ka-dreamers. Ito pa yung madalas na pumulupot dito sa ating kamuti crops. Kailangan natin tanggalin. Isa-isahin natin yung nakatali dito sa pagitan ng kamuti crops tulad nito. Yung area na to. Yan, mga ka-dreamers. Kaya medyo maproseso. At isa pa, ito yung klase ng damo, mga ka-dreamers. Papakita ko sa inyo yung talagang pinaka-worst dito sa aming pagdadamo, mga ka-dreamers. Yung ganitong klaseng damo. Ang hirap, grabe. Familiar ba kayo dito? Katinik, kailangan dandahanin siya, mga ka-dreamers. Hanapin mo muna siya sa gitna ng makapal na damo bago ka magtuloy-tuloy sa pagdadamo. Kasi kapag nahawakan natin ng biglaan, di natin namalayan at mahigpit natin siyang nakapitan, ay talagang biglaang bumaon yung kanyang mga tinik. Ano ba tawag dito sa inyo, mga ka-dreamers? Ito, sa Tagalog, mahiyain ba? In other words naman, hibi-hibi. Sa Cebuano kaya, ano ba tawag dito? Hiyong-hiyong? Hiyong-hiyong. Comment nyo po dyan sa ating video, comment section, kung ano yung klaseng damo na to dito sa Barangay Balacan, Salug, Zamboanga del Norte. Kaya yung ating mga ordinaryong magsasaka na gamit yung bolo or punyal, ganito, ano bang tawag din ito sa inyo? Talagang dumanas ang napakahirap, mga ka-dreamers, dahil sa ito kumakapit sa glove. At yung ating glove naman
Dahil sa ilang araw na natin ginamit to, mula pa nung nag-cultivate tayo dito, di na natin napalitan, wala pa tayong pambili. Kaya, tiyaga lang muna. Ito, inaangat ko siya pataas para magkaroon pa rin ng protection yung ating kamay. At yung ibang daliri ko talaga mga ka-dreamers, yan na, nilagyan ko na ng band-aid. Itong tatlo na to, may sugat na to. Kaya, pag gabi na, bago tayo makatulog, talagang ramdam ko yung hapde. Sabi ko, di dapat natin isipin yung sakit. Ngayon, ang pangunahing layunin natin ay may salba tong ating kamuti crops dito sa gumagapang na nadamo mga ka-dreamers. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari nyo po akong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. Nang maging updated din po kayo sa aking daily mix vlog at sa hinaharap sa aking pinaka main content tungkol sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. 32 mga pangitaing panaginip mula pa noong 2007 ang aking naitala at nakahanda na maibahagi sa hinaharap. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless! Thank you! Suportahan po natin yung ating mga local farmers. Bilhin po natin yung kanilang mga produkto ayon sa tamang halaga. Yan, para matulungan po natin sila. Ang buhay ng mga magsasaka mga ka-dreamers ay napakahirap. Sila yung taga-produce ng ating mga pagkain sa pagkainan. Ang mga magsasaka din ang kauna-unahang nauubusan ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Kaya kung minsan ang sakit isipin, no? Masakit isipin nga talaga yung buhay ng isang magsasaka. Dahil sa yung hirap at yung pangangailangan ng buong pamilya ay sa ani po talaga lahat kinukuha. Kaya sagad-sagad mga ka-dreamers yung kahirapan nila pagkatapos ng anihan. Magbibilang kung ilan yung dapat bayaran na utang at mangungutang na naman para may pang abono or fertilizer sa kanilang mga pananim sa hinaharap. Kaya we pray na sana umangat na yung ating mga ordinaryong magsasaka. God bless!